Hello everyone! Good day! So, since malakas ang bagyo today and the clinic is cancelled, I've decided to give you guys a quick tour of my fragrance collection since may mga friends ako na nagre-request to show my full collection. Actually, this is just yung mga favorite perfumes ko na sinusuot ko on a daily basis. So, hindi pa kasama dito yung mga minis ko and decants, which is nandito. Pero, it's so disorganized. It's just a sample of my mga, ayan. Yan yung mga decants ko. So, I do decants because yung ako mag-commit sa isang full bottle before trying it out sa skin ko, sa pang araw-araw, to see if nag-work talaga siya sa skin chemistry ko. So, the first perfume that I would like to show you is this one. This is my first perfume. So, this one is the L'Eau d'Essai. Bigay siya sa akin ng husband ko. It's from Dubai. Binili niya to sa Dubai. And I asked him, sabi ko, bili mo ako ng pabango that you would think would smell good on me and magugustuhan mo din. So, siya yung pumili nito. And ang amoy niya is fresh, powdery na white floral. Ano lang siya, very light, very airy, very clean. And for me, pwede siyang, bagay na bagay siyang for everyday na scent. So this one is a classic. I think matagal na to. Matagal na tong scent na to. Pero recently ko lang siya na-discover. Next one, Zara Sublime Epoch Intense. Supposed to be a dupe for Armani My Way. So, yung full bottle nito, I think looks like this. I only have the mini kasi tinignan ko kung kaamoy talaga. So ito yung, ganito yung itsura nung bottle niya, yung malaking bottle. But I don't have the big bottle kasi naisip ko, bakit ako bibili ng big bottle? Eh, meron pa akong ganito. Na-discover ko siya sa Zara habang nagsisniff test ako. Parang siyang sweet, floral, may pagka-dark ng konti. So, para sa akin, pwede siya sa mga pupunta ka ng mga dinner, ng mga events, ng mga convention, pwede siya. So, the next one on my list would have to be the Chanel Chance Eau Fresh. Smell niya is very citrusy, very bright. Floral pa din, kasi mahilig po talaga ako sa mga floral perfumes. Parang may pagka-lemon, citrus, yung scent niya na parang feeling ko, pag naamoy ko to sa isang tao, parang ang linis-linis nila. Tapos parang ang bright lang ng pakiramdam pag naamoy ko to sa isang tao. Next one in my collection would be this. This is the newest one actually, Utopia by Mykonos. I think ito ay an Indonesian brand. So this one, madedescribe ko yung scent niya as white and yellow floral na malinis din yung amoy niya. And this is supposed to be an extrait, which means na mataas yung concentration niya ng perfume oil. This is the yellow floral na for me kaya ko siya. Kasi may pagka-creamy din yung amoy niya. May pagka-lactonic, parang creamy, parang medyo sweet pa din yung amoy niya. Compared to dun sa mga ibang yellow florals na naamoy ko. Which for me parang ang tapang-tapang sa ilong. So this one, parang tamang-tama lang yung timpla niya. So it's very smooth, very creamy. Kaya nagustuhan ko siya. And it's also budget friendly kasi mura lang to. I think it's less than, nabili ko siya for less than 2,000 sa Shopee. Next one on my collection would have to be this one. This is called Sintra by Memo Paris. Nakikita ko to kasi dun sa isa sa influencer na fina-follow ko on TikTok. Neroli, orange blossom na fragrance that is perfect for the summer. No, and feeling ko naman sa atin sa Pilipinas is always summer kasi lagi mainit except for the monsoon seasons. I always get a compliment when I wear this, lalo na pag sinusuot ko siya sa mga dinners. So, minsan mas nauuna pa nila naaamoy ito kaysa nakikita nila ako. Kasi ang bang-bango niya talaga. Ang ganda ng projection niya. May one time pumunta ako ng dinner, immediately pagdating ko naamoy ako ng buong table. Medyo kaamoy niya si Valaya. Kung nilagyan mo si Valaya ng orange and neroli, tapos tinanggal mo yung parang kasi sa akin medyo sharp si Valaya sa ilong. So, para sa akin mas prefer ko to. Kasi parang
ang fresh lang talaga niya. And sa skin ko, sobrang, ang amoy nito parang marshmallow, ang amoy niya. The next one in my collection would have to be the Pink Blush perfume, which is a Middle Eastern perfume. Again, nakita ko to sa isang influencer sa TikTok that I follow. I would describe this would be cotton candy. Cotton candy talaga. Amoy cotton candy siya. Ang tamis-tamis niya. Minsan nga parang, tingin ko parang sobrang natatamisan ako sa kanya. So, I rarely reach for this. Kaya ako siya binili. It's because, for me, 95 to 97% kaamoy niya si Kayali Young Bougie Marshmallow. So, medyo sikat yun, medyo viral siya or trending ngayon. I could not commit to it kasi ang mahal niya. So, I decided to buy this and halos pareha siya. The only difference for me is parang yung Young Bougie Marshmallow, mas creamier siya ng konti. Ito talaga sobrang tamis niya. Kung gusto mo lang parang once in a while, kung gusto mo lang na once in a while na mag-amoy Kayali Young Bougie Marshmallow, pwede na to. So, may konting lang siya, damage lang siya kasi kinutkot siya ng anak ko. So, next on my perfume collection would have to be this one. Isa siya sa mga nasa top 3 ko na perfumes. If I had to pick a top 3, pero lahat sila gusto ko. So, this one is Dama Bianca by Casa Moratti. I would describe this perfume is para siyang amoy ng anghel. If angels had a smell, this would be it. So, pag naamoy ko siya, naiisip ko parang white, fluffy, marshmallow, pero hindi siya matamis. It's done so perfectly na parang hindi ka matutusin doon sa amoy niya. And pag nag-dry down siya, maaamoy mo talaga yung vanilla. Sobrang bango niya talaga. I got complimented when I wore this, pero hindi siya ganun kagaling mag-project. Hindi siya yung pag-spray na mo, maaamoy mo talaga. Pero minsan, I think it depends din sa kung saan mo siya sinuot. Kasi may one time, sinuot ko siya, medyo malayo yung nag-compliment sa akin. Sabi nila na amoy agad nila ako. So, I think it depends din kung saan mo siya sinusuot, kung malakas yung projection niya. Isa siyang marshmallow perfume that is blended very well. And hindi siya sobrang tamis. Kaya gustong-gusto ko talaga siya. I also like to mention yung lotions ko. Kasi what I do minsan is, nag-layer ako na lotion muna. So, this one, nile-layer ko siya sa mga vanilla scented perfume ko. Ito yung Brazilian Boom Boom Cream. Pistachio vanilla siya para sa akin. So, nile-layer ko siya sa mga vanilla perfumes ko para magtagal. So, minsan nile-layer ko siya dito sa Dama Bianca and also basta sa mga vanilla perfumes ko, nililayer ko siya kasi I find na nagtatagal yung amoy kapag naglo-lotion muna ako ng medyo kaamoy nung base notes ng perfumes ko. Also this one, na nililayer ko naman kapag sinusuot ko yung Baccarat Rouge 540. So before I get to my top 2, ito muna yung mga decants or mga minis ko na sinusuot ko siya from time to time. Na hindi pa ako makakommit ng full bottle either dahil mahal or parang nagde-decide pa ako kung bibili ako ng isang bottle or not. Tinetesting ko muna kung hindi ako mananawa sa kanya. So, first one would have to be this. Yan. So, as you can see, medyo kalahati na siya. This is the Sol de Janeiro Cheirosa 62. So, gusto ko yung amoy nito kasi napaka-gourmand na amoy niya. So, gourmand means parang anything that is parang na-amoy pagkain or edible siya. So, this one for me smells like pistachios. Amoy pistachio siya, pistachio caramel. So, parang napaka-yummy niya sa pang-amoy. Pero body mist lang siya. So, hindi siya masyado nagtatagal sa katawan. So, kaya siya medyo ganito nakalaki yung blend. It's because I reapply it very often. Pero ang bango-bango niya. And lalo na kapag in-apply mo to lotion na to for this, ang bango niya talaga. Next one on my decant, Ciflor Narcotic and Ciflor Narcotic X3. So, as you can see, decant pa lang yung binibili ko. Why? Kasi ang mahal ang mahal ng perfume na to. So, this brand is by Ex Nihilo. So, na-discover ko to kasi I saw one video of Hailey Bieber saying na ito yung perfume niya. I wanted to see what the hype was all about. So, nung tinry ko siya, ang bango nga.
For me, parang mas elevated version siya ni Miss Dior Blooming Bouquet. And Miss Dior Blooming Bouquet was actually one of my first favorite perfumes. Meron ako nun before but I sold it. Kasi I realized na yung mga EDT, hindi siya nagtatagal masyado sa skin. So again, ito, I might get a full bottle of this, pero hindi pa ako sure. So the next decant on my collection would have to be Acne Studios. So this one, nag-order na ako ng full bottle nito. For me, ito yung perfect na pabango kung gusto nyo mag-amoy ng fresh. Na kahit siguro hindi ka maligo ng ilang araw, tas in-spray mo to, para sa akin bagong ligo ko pa din. Medyo kaamoy siya ng mga Fabcons, like yung mga Downy and Tide. Ganun yung amoy niya sa akin, pero may pagka-peach and floral. So, para sa akin, this one smells so good that I had to order a full bottle nito. Next one is yung favorite ko din to, Happy Dust by Narcotica. So, ito, paborito ko siyang suotin when I go to bed. Kasi for me, yung smell ng vanilla nito, parang nakaka-happy talaga siya and nakaka-relax. Pag malamig yung panahon, gustong-gusto ko magsuot ng mga vanilla perfumes kasi parang for me, it's like a warm, cozy hug. Nakaka-relax talaga siya. I wear this every night before going to bed. So, yan ang aking scent for nighttime. So, next is 2 vials of Maison Francis Curtichon Gentle Fluidity Gold. This one is the Baccarat Rouge 540. So, this one, yung Gentle Fluidity Gold, for me, amoy amber siya. Parang medyo masculine ng konti yung amoy na to. Sabi sa akin minsan na it smells like a warm hug or it feels like a warm hug, which is totoo. I don't think I would get a full bottle of this simply because parang medyo tapang ng amber para sa akin. So, I don't think that I would need a full bottle of this, pero I like this smell. Siguro sa mga panlalaki pwede ko. Mommy? Yes! Mommy, apple juice? Oh, you want apple juice? Okay. So, this one is the Baccarat Rouge 540. Ang napakasikat at napaka-viral na Baccarat Rouge 540. So, hindi pa ako makakommit ng full bottle nito because sobrang mahal. For me, napakamahal niya. And ang dami niya kasing kaamoy na. Pwedeng-pwede siya sa mga date nights, sa mga, or pwede rin sa mga event, mga formal events, sa bango-bango. Mas na-enhance yung amoy niya kapag nililayer ko dito sa Sol de Janeiro 68. So, kapag nilagay ko to and then nag-spray ako ng Baccarat Rouge, mas na-enhance yung amoy, mas nagtatagal yung amoy sa skin ko. For my top 2, this one, ito yung nagsimula ng lahat for me talaga, na mahilig ako sa mga niche fragrances. This is Blanche Bette by La Liquide Imaginaires. So, para sa akin, ang amoy niya is, paano ko ba mag-describe? It's, kung magkakaamoy man ang mga fairies and mga unicorns, hindi ko ma-describe talaga, sobrang bango niya. I can't remember the notes, pero I think may coconut dito, may vanilla, may cacao, and may incense din. Diba, ang weird na combination, pero I don't know, it just works talaga. And may amoy milk din siya. So, lactonic din yung amoy niya. And ito, on my skin, lalo na kapag mainit or pinagpapawisan ako, sobrang, siguro mas bumabango talaga siya, na-enhance, lalong siya naaamoy sa balat ko. And ito yung perfume na even kapag nasa tubalan yung damit ko, amoy na amoy ko pa din siya. Ganon siya kalakas and ganon siya ka-smooth. Ito yung naging standard ko talaga sa mga pabango. Tinatawag ko na parang gayuma in a bottle. Binili ko to sa Greenbelt 5 sa Atelier de Prestige. Nung spray sa akin nung sales associate doon, wala na. Nabudol na ako. Gusto ko na agad siyang bilhin, no? Kahit umikot ako sa buong Greenbelt para lang makalimutan siya, hindi ko talaga siyang makalimutan. So, my top 1 perfume para sa akin. Actually, top 1 naman sila parehas. This one and this one. Mas bago nga lang to isa. My top 1 to date would have to be Empadia by BDK. So, ito yung pabango na kahit saan ko talaga siya isuot. May nagsasabi na ang bango-bango ko. And hindi lang ako. Kasi,
one time, umattend kami ng birthday party and then yung anak ko, umiikot siya sa mga tables and then may isang guest na nagsabi sa anak ko na, ang bango mo naman. And then na-realize ko, yung naaamoy ng guest na yun was this. Itong Empadya na to. So, doon pa talaga napatunayan na mas appealing talaga siya. No? Ang description ko sa kanya is para siyang amoy rose na may pagka-tart rose na may pagka-creamy din siya. Sabi nila, ang amoy nito is if you took Belina and Amouage Guidance and pinag-combine mo sila, ito yung magiging scent nila. Although medyo mahal tong pabango na to, it saved me money kasi instead of buying Amouage and Delina, it combined the notes na gusto ko dun sa dalawang perfumes na yon and turned it into this one. Pamula bahay, pamula to my office, to my clinic, to the hospital, may nagsasabi talaga na ang bango-bango niya. And actually, kahit maamoy ko nga to sa ibang tao, sasabihin ko rin talaga na ang bango-bango niya. So that's about it. Hindi ko na isasama yung mga minis ko and yung mga decants ko kasi if I do, siguro inigit na isang oras na ako nagkikwento, hindi pa rin ako matatapos. So that's it guys for my perfume collection. I hope you enjoyed my mini vlogs and see you all next time. Bye!